panghalip o pronouns sa Ingles, no? Alam niyo bang may mga panghalip na di na ganong sinasalita? So, sa video na ito, tutuon tayo sa panghalip panao o personal pronouns. Tulad ng ako, siya, sila, kanya, at iba pa. Kita. Alam niyo naman na ito, no? Pinaikling ko ikaw o ikaw ay aking. Halimbawa, ayan, tutulungan ko ikaw. Ano, weird, no? Walang nagsasalita ng ganyan. Kaya, ang sinasabi ay tutulungan kita. Ngayon, mayroon din tong hindi karaniwang ayos, no? Yung subject first. Yun ay kita ay bibigyan, kita ay tutulungan. Pero tingnan natin yung lumang paggamit ng salitang kita, no? Ayon sa Bokabularyo de la Lengua Tagala, na isang lumang diksyonaryo noong panahon ng Kastila, ang kita daw ay nangangahulugang ikaw at ako. At sa iba, yung kasalukuyang ibig sabihin nito, ikaw mula sa akin. Yang ikaw at ako, yan ang hindi na ganong naririnig na paggamit ng salitang kita. Tingnan natin ang dalawang halimbawa. Yung unang halimbawa ay hampasin kita. Walang kakaiba dyan, no? Pero yung ikalawa, kita'y kumain. Para siyang tayo, yung pagkakagamit ng kita. Pero isa lang ang kinakausap mo, sa halip na marami, kung gagamitin mo yung tayo. Sa ibang dialekto ng Tagalog, pwedeng marinig ninyo ang salitang kata. Ang alam ko ay sa Infanta, Quezon, maririnig niyo yan. Hindi ko lang alam kung ginagamit yun sa buong Quezon, pero malamang. Tingnan natin sa bokabularyo, no? Ang kata daw ay nangangahulugang ikaw mula sa akin, at tingnan din daw ang salitang kita. Ibig sabihin, isang salita lang ang kata at kita ayon sa bokabularyo. Halimbawa, patatakbuhin kata. Hindi kakaiba ang pag-iba-iba ng unang patinig I at A, at ang isa pang halimbawa nito ay ang taga, na minsan nababanggit na tiga. At ito ngang ikaw at ako ang tinatawag na dalawang panghalip o dual pronoun sa Ingles. Ito yung panghalip sa kapwa nagsasalita at isang kinakausap lamang. Muli, wag dapat itong ikalito sa kasalukuyang ibig sabihin ng kita na ikaw ay aking o ko ikaw. Gaya nga ng ibang panghalip panao, ito ay may tatlong anyo. Anyong ang, anyong nang, at anyong sa. Sa anyong ang, mayroong kita o kata. Sa anyong nang, mayroong nita o ta. At sa anyong sa, mayroong sa kanita o sa ata. Ayan, basahin nyo na lang yung mga halimbawa. Mula sa mga nabasa ko, may nakita akong isang palagay kung bakit hindi na ganong litaw ang dalawang panghalip, no? Sa madaling sabi, posibleng nagsimula ang paiging hindi na ganong litaw sa paggamit ng tayo sa halip ng kita o kata bilang paggalang sa kausap. Kalaunan ay tayo na lang ang ginagamit at hindi na ang dalawang panghalip. Ito ay tulad sa sitwasyon sa Ingles, no? Yung salitang thou sa King James Bible, no? Thou shalt not kill. Yung thou doon ay pinalitan na ng salitang you sa kasalukuyang Ingles, no? Dahil yung you ay may lalong paggalang kaysa thou. Tingnan naman natin ngayon ang ilan sa mga wika sa Pilipinas. Kung alin sa mga iyon ang mayroon o walang dalawang panghalip. Ngayon, walang dalawang panghalip sa Kabikulan at Kabisayaan.
Kaya ang kita sa kanila ay nangangahulugang tayo. Kita o ta. Sa kabilang banda, mayroong dalawang panghalip sa wikang Kapampangan at Iloco sa Luzon. Nilagay ko lang dito yung dalawang panghalip at yung katumbas ng salitang tayo. Kung titinan yung maigi, mas mahaba yung katumbas ng salitang tayo. Higit pa doon, parang dinugtungan lang yung dalawang panghalip. Halimbawa, tinan nyo yung sa Kapampangan, ikata, yung dalawang panghalip nila, katulad ng sa Tagalog, no? Tapos tingnan nyo yung katumbas ng tayo, ikata mo. Nilagyan lang ng mo. Kung titignan nyo naman sa Ilocano, so yung dalawang panghalip nila ay data o sita. Tapos yung katumbas ng tayo ay datayo. O ayusin ko yung pagbanggit, no? Datayo o sitayo. Dumako naman tayo sa Mindanao. Meron ding dalawang panghalip sa wikang Tausug at Maranao. The pattern still holds. Tingnan nyo yung Tausug, no? Yung dalawang panghalip sa wikang yon ay kita. Tapos yung katumbas ng tayo, kita new. So parang may new naman na dinagdag sa kita. Tapos sa Maranao naman, yung dalawang panghalip ay sikta. Tapos yung katumbas ng tayo ay siktano. So parang nilagyan naman ng no. Pansin nyo din na sa apat na halimbawa natin, yung dalawang panghalip ay katunog ng kita, kata, sita, sukta, parang tunog kata lagi. Tapos dinadagdagan lang para mabuo yung katumbas ng tayo. Pansin nyo din sa Tagalog mismo, no? Kita, no? Tapos tayo, no? Parang nawala lang yung ki sa kita, tapos nilagyan lang ng yo. Parang kita, yo. Ang magandang susunod na tanong dito ay ano ang mas luma? Yung kita bilang tayo o yung kita bilang dalawang panghalip? Sasabihin ko na lang muna kasi mahaba-habang paliwanagan to eh. Ayon sa mga dalubhasa sa wika, ang mas luma ay yung nasa Kabisayan at Kabikulan, yung kita bilang tayo, at nagkaroon lang ng distinction sa ilang mga wika na kung isa lang ang kausap, ganun pa rin, kita, kata. Pero kung marami na yung kausap, dudugtungan mo na lang. Sa katunayan, merong dialekto ng Tagalog na kung saan ang kita ay nangangahulugang tayo pa rin. Ito ay siyang sinasalita sa pulo ng Marinduque. And it makes sense, no? Kung titignan niyo sa mapa, malapit-lapit ng islang ito sa Kabikulan at Kabisayan. Yung Romblon, no? Malapit na rin dyan. At Bisaya rin ang mga wika sa Romblon, no? Gaya ng Romblomanon, Bantoanon, at Onhan. Thank you kung umabot ka dito. No? Tigil na natin to. Napakainit.